Ma'am, ngayon pa lang po, ano ang inyo pong mga napansin dito po sa executive order po ng Presidente tungkol po sa pagbubuo nga ng Independent Commission para po sa infrastructure? Go ahead, ma'am. Okay, unang-una ay ginagalang ko naman po ang prerogative o yung kanyang kapangyarihan na mag-create ng ganitong komisyon. Pero dun sa pagsusuri ko po, tinitingnan ko po ito kagabi, pinag-aaralan ko po ito kagabi, ay para po sa akin, ikumpara po natin sa isang legislated independent commission. Yung batas talaga, hindi lang EO or executive order. At yung batas na hinihiling ng aming House Bill number 4453 na final namin dito sa House noong September 9 or 2 days before the issuance of the executive order. Kung ikukumpara nyo po, parang ang nakikita ko po, hindi ganun kalakas ang kanyang ipin. Hindi yung it's not so ideal for an independent commission tasked to really investigate ng napakalaking mga kaso ng mga anomalya, mga korupsyon sa mga infrastructure projects, especially flood control projects. Bakit ko po sinasabi yon? Unang-una, as EO created lang, in other words, presidential creation, ang saklaw ng kanyang pagko-compel yung independent commission para kukunin ang mga assistance o mga pagko-compel ng production of documents at pagko-compel ng attendance ng mga witnesses or resource persons, medyo limitado. Dahil nga, yes, nakalagay naman dito may subpoena powers, pero bakit walang contempt powers? Walang contempt powers kasi hindi ito basta-basta binibigay kung hindi batas ang magbigay ng contempt powers. At yan po nakaloob po yan doon sa House Bill namin, House Bill number 4453, na kapag mag-disobey ng orders, kasama na yung subpoena, nung mga sinasabpina, yung mga inuutusan, ay ang susunod dyan, contempt powers. Dito sa EO, again, since sakop lang niya yung executive, ay up to ano lang po, mga disciplinary administrative cases against dun sa mga tao ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na hindi susunod sa kanila o hindi susunod, hindi makikipag-cooperate sa kanila. Kapag ang independent commission naman, on the other hand, ay in-establish ng batas, at klaro po yan dito sa House Bill namin, ay wala kang lusot. Kasi meron ngang contempt powers, pwede kang ipakulong kung hindi ka mag-a-appear. Just like yung mga contempt powers din dito sa mga investigations sa Senate and sa House. At mas ano pa nga ho dito sa independent commission. Opo. Tapos isa pa po, ang nakasabi dito, 3 daw po ang members, ang composition, isang chairperson at 2 members. Para sa akin po, 3, parang medyo kulang yon. Kaya po dito sa aming bill, 5 dapat. At nakalagay po sa aming bill kung ano talaga ang mga magiging kwalifikasyon. Wala pa pong pangalan dito, just like in the executive order, wala pa pong pangalan ng mga magko-compose ng commission na yan. Pero sinabi po namin dito sa House Bill na kailangan merong the retired justice of the Supreme Court na magiging chairperson, tapos yung 1 certified public accountant with expertise in forensic accounting or auditing, then 1 industry-led leader, preferably an engineer, 1 respected academician with background on either public finance, economics, or urban and regional development planning, and 1 permanent representative from the business sector or civil society. Okay. Dito po sa EO 94, nakasabi lang 3, to a chairperson and 2 members of proven competence, integrity, probity, and independence. Okay. Pero wala pong sinasabi ano dapat, saan ba sila dapat manggaling. Opo. And then it should be subject, of course, solely to the discretion of the president. Siya magiging
appointing authority. Bakit po importante yan na yung isang independent commission sa lawak ng kanyang magiging mandato, sa lawak ng mga problema na titingnan nito, sa lawak ng mga solusyon na dapat nilang i-recommend, kailangan yung mga qualifications tugma. What if yung 3-member commission na yan under EO ay puro lang mga justices o kaya puro lang abogado at wala sa mga from Opo. mga industry Opo. leader, mga Yes, ma'am. ganyan. Opo. Tapos isa pa po, meron kaming dito na one representative, permanent representative from the business sector or civil society. Napansin ko rin po dito sa EO 94, wala pong civil society component. Okay, sige po. Ma'am, sorry to interrupt. Opo. Ma'am Leila, kasi nga po we have Opo. limited time. Pero para ho Yes. natin tumbukin ng diretsahan po ito, maganda nga po ang sinasabi ho ninyo na kung maaari lang po, ito pong poder na ito, pagbubuo ng komisyon, ay maging isa pong legislative action. Yes. Opo, Yes. para ho talaga wala ng question sa legalidad nito, sa powers nito. Okay. And So, also independence. yes ma'am, opo. And the Tsaka independence. mas magiging, yung credibility requires independence. Okay. Sige ma'am, so Kapag independent, truly independent yung commission, yung body, magiging credible yan. opo, yes ma'am. Compared to a presidential creation lang. Opo, yes ma'am. Di ho Okay. ba? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.